Ding. Keyframe tulo na naman. Ano yun, tol? Saan yung go live? Ito pala. Sunrise, sunset. Bakit umiwalay? Let's go. Okay yan. Hello! Quick live! Puti, wala tayong ilaw. Ganyan. Mahirap. Notepad lang gamit. Lumalabas na naman itong action key frame rate na to. Okay naman ah. Yun, may nag-comment na. Hello, sir. Hello, Kimberlyn. Nakalimutan ko yung ano natin, opening spiel natin. And we are live via satellite. Kumusta kayo? Kumusta kayong lahat? Ngayon lang ulit ako nakapag-live. Galing. Kulang sa time management ng ating kaibigan. Tayo mag-warm up muna. Doodle. Hello, Renz Riego. Kamusta? Ba't yan? Parang naglalag ako. Bakit? What's wrong? What's happening? Meron akong narinig. Pero hindi lumalabas sa aking comment section. Bakit ganun? May tumunog. Pililing! Hello, 10 million. 10 million. 10 million. 10 million viewers. Tayo mag-ano lang. Tawag dito. Quick live lang tayo. Dahil wala akong maisip na video-drawing ngayon. Scenery na lang. Wala akong maisip. Yun, okay naman. Thank you, Renz. Hello, DJ Iban Torio.
Shoutout sa'yo, kaibigan. Tayo magki-quick drawing lang. Quick drawing. Yan. Tapos, lagay tayo dito. Pwede na to. Tayo magki-quick drawing lang. Tapos natin unti. Kailangan lang natin makapag-produce ngayon. At matagal tayong hindi nakapag-live. Sir Tor, ano tawag sa ganyang mga ginagawa mo? Sa ganyan na mga ginagawa mo? Hello, Jules. Ano? Digital art, digital painting, ganyan. Yan yung mostly ginagawa ko. Sana hindi narinig yung aking background. Idol, follower mo ako. May alam ako basic sa PS at AI. Excuse. Possible kaya na makagawa ako like, di ba yan? Lumalabas itong prompt na to. May alam akong basic sa PS. Possible kaya na makagawa ako like ng mga artwork using mouse. Nag-release ako, Tom Chic. Nag-release ako ng tutorial kung paano gumawa ng vector art using mouse, no? Hanapin mo lang diyan sa page ko. Actually, nasa YouTube channel ko 'yon. Pwede mo i-check. Sana makatulong 'yun sa iyo. Photoshop, pwede applicable naman siya sa Photoshop saka sa Illustrator. Tayo mag-chill drawing lang, Chill painting lang tayo. Siguro mga 1 hour lang ako. Ilang beses ko na sinabi yan. 1 hour live. Tapos lumalabas. Ren. Pa-shoutout kuya. Okay na po yung zoom in, zoom out ko. Zoom out ng Huyon ko. Salamat po sa advice. Yun. Ikaw yung last time yung sa Huyon. Mabuti naman. At naayos mo na yung parang bug yun eh. Sana nakuha mo yung latest driver. Hello, Erchi de los Reyes. Hello, Idol. Shoutout sa'yo, Erold. Ayan si Erold ay colleague ko dati sa isang BPO company. At napakalakas niya mag-produce. Ang BPO company kasi na pinapasokan namin nun ay kumbaga semi-production. Well, hindi namin nakikita yung production state. Gumagawa lang kami sa Adobe Illustrator. Pero ang production namin na tinatawag is by the numbers. So, mas maraming design. Mas nakakakota. Isa yun sa mga kasama ko na malakas kumota. Si Erold. Sa murang edad, isang graphic artist na siya. Napakabata pa niya ni Archie. Ngayon ay nagpo-produce siya ng tawag dito? Music production si Erold. Nga, pinremote kita, Erold, Baka sabihin mo, tatampo ka na naman. Bakit hindi ko makita yung brush ko? Yun. Siyempre, watercolor brush. Bakit ano to? Solid ka talaga, kuya. Hindi ko alam kung ano ibig mo sabihin nun, no? Pero thank you kung compliment yun. Maraming salamat. Walang tayo ng scenery. Jules Jandro Modreno, ano equipment or device na ginagamit nyo, sir? Bala kong mag-practice ng digital art din. Kita kasi video mo need na mag-upgrade ng nalalaman. Tama ka dun, sir. Kaya napaisip ako. Ang ginagamit ko kasi itong Huyon Canvas Pro 16. Ano na to? Pen display to, Jules? No? Ito yung, hindi ko kasi mapakita.
nakasaksak eh. Ito yung tablet ko, medyo 16 inches. Kaso medyo pricey ito, no? Yung una kong nabili to, ang SRP nito ay 20,000, 21,000. Malaga nun ang SRP niya. And then, nakuha ko siya ng sale. Nakuha ko siya ng, nag-less ng 2,000. So, nakuha ko siya ng 18K. Yun. Thank you. Sana nasagot ko yung tanong mo, ano? Jules. Jules, ano nga yung pangalan niya? Jules Mordeno. Pero kung wala ka pang budget, di ano ka lang muna. What do you call this one? Anong tawag dito? Graphic tablet. Putik. Nagpa-process yung ano. Magandang gabi. Red Buela. Magandang gabi pare. Kakabili ko lang ng PC ko. Makakapagsimula na rin maggawa-gawa. Wow, congrats Red Buela. At nakabili ka ng PC. Sana all. Renz Riego. Anga niyan. Canvas Pro. Hindi ko masyado naintindihan, Renz. Parang kulang yata yung text mo. Yung pagka-type mo. Jules, ang laki pala niyan, sir. Parang isang PC na din. Oh, medyo. Pero may mas maliit dito. 12 inches. Kung hindi ako nagkakamali. 12 inches yung sumunod. Yung mas maliit. Red Buela. Traditional artist kasi ako. Subukan ko rin mag-digital. Sa PC, sa CP lang kasi dati, PixArt lang. Wala namang problema yan, Red Buela. Basta mahalaga, makapag-umpisa ka. Kahit sa cellphone ka lang gumagawa. Yun yung mahalaga dun. Hindi mo kasi malalaman yung, ano mo yung uh, capacity mo hanggat hindi ka nag-uumpisa. Kaya mahalaga, magsimula ka lang. Din Arius Tegon. Any tips para makakuha ng client or commissions? Okay. Number one, syempre, build mo yung ano mo, portfolio. Tapos, i-enhance mo yung communication skills mo. Kung paano ka makipag-usap. Practice ka makipag-usap. Mag-ano ka muna, practice ka, mag-English. Kasi kailangan yun eh. And then, kumuha ka ng English certification. Merong isang website tinatawag na EPSET. Makakuha ka ng English certification doon. Ang magandang grade sa English certification ay C and B. No? Bakit yun, nire-recommend ko yun? Kasi nakakatulong yun sa na makabuild ka ng trust sa mga clients. Kasi makikita nila okay kang makipag-communicate. Yun. Isa yun sa mga dahilan. Kaya maganda, meron kang certification. Yun, cover letter, mag-compose ka ng magandang cover letter. Marami naman template dyan, pero most likely, ang gagawin mo ay i-enhance mo yun para maging genuine. Yun. Ano pa ba? Tapos punta ka sa mga freelance site. Explore mo yun.
Saan kasi hindi nag-work yung Upwork? Hindi nag-work yung Upwork. Hindi nag-work saan yun, hindi rin nag-work saan yung Fiverr. Pero maraming artist na nagiging successful dun. Baka ikaw maging successful ka dun, di ba? Try mo dun. At marami bang iba? Sa LinkedIn, marami ka rin mahanap. Yun. Yun lang naman. Portfolio, communication skills, tapos composition of cover letter, negotiation, saka yung emailing. Ganyan. Kailangan mo yun. Narinig kaya yan sa live ko, tol? Yung baka narinig eh. Hello Mark Reyes. Gandang gabi. Maraming salamat sa pagtambay sa akin live. Jules, si Jules ulit. Jersey tarp at iba pa lang kasi ginagawa ko. Bala ko talaga mag-enhance ng more about graphics. Marami naman nag-umpisa talaga dyan. Ako rin, nag-umpisa rin ako sa ganyan. Sa small scale sa large scale. O large format. Yung tarp, ganyan. Hindi ka nag-iisa. Sir, ba kapag yung blue sa screen, pag piniprint, nagiging violet? Maraming factor yan eh. Baka hindi calibrated yung monitor mo. Hindi calibrated yung monitor doon sa machine na ginagamit. Hindi siya nagtutugma. Pwede yun. Meron kaming ginagamit sa production dati, yung Spider. Ewan ko kung familiar kayo dun. Ginagamit yun sa anong tawag dito? Ginagamit sa pag-calibrate ng colors. Para just in case na magkaiba kayo ng monitor. Magkaiba kasi ng yan eh, ng calibration yung kulay. Yun, gamitin mo yun. Kaso medyo mahal yun eh. Tapos, pangalawa, isang factor kung bakit hindi nagbabago yung color. Merong profile, ICC profile. Tapang. Yung ICC profile, yung iba gumagamit ng web uncoated. Yung iba gumagamit ng web coated. Swap. Makikita mo yun sa Photoshop. Web coated, web uncoated. Tapos, CMYK profile. Tapos, ang monitor profile mo is sRGB. Yun yung ginagamit ngayon eh. sRGB. Tapos, pag gumawa ka, most likely, pag inumpisahan mo kung print talaga yan, yung media mo, umpisa mo na agad sa CMYK. Huwag kang mag-umpisa sa RGB. Alam ba mo, nag-layout ka, inumpisahan mo agad sa RGB, nagkamali ka ng color mode. Ngayon, ang laki ng difference niyan sa screen pag pinroduce mo na. Marami nagugulat dyan. Kasi parang, anong nangyari? Bakit nagbago yung color? Ganon. Totoo yun. Totoong nangyayari yan. Marami nagkakamali sa ganyan eh. Pero huwag kang mag-alala. Kasama yan sa learning process. May pag-asa pa ba ako maging graphic artist kahit colorblind ako? Currently studying graphics and design. Ano yan? Pangalan? Iring Itom. Colorblind? Merong ibang employers na nagbibigay ng colorblind test. Alam mo yung sa colorblind test na yung circle siya, tapos may number. Meron ako na-experience sa ganun, 2 company na yung isa nag-work ako doon.
meron talagang company na nagbibigay ng ganung test, no? So, just in case na magkaroon ng ganung test tapos binigyan ka, hindi ko lang sure ha kung magiging ano ka doon, makakapasa ka kasi hindi ko alam yung ano eh, paaramdam ng color blind eh. Hindi ko alam yun eh. So, hindi ko masabi, no? Pero, mafi-figure out mo yan sa sarili mo kung kasi yung creative ng tao hindi naman limited yan eh. Ang mahalaga dun kung ano yung maganda sa'yo, no? Kung kilala mo si Bob Ross, isa yun sa mga pinapanood ko. Isa yun sa mga iniidolo natin lahat ng mga nagpe-paint. Grabe! Naggawa siya ng scenery doon sa isang episode niya na kung gray lang ang nakikita ng mata, lahat gumawa siya gray lang. Tapos meron ding episode na kung baliktad yung green sa red, baliktad yung color ng green sa red. Yun kasi yung kadalasan na nakikita ko sa mga colorblind eh. Magkabaliktad yung green sa red. Gumawa din siya ng painting na yun. So, inimagine niya kung ano yung feeling ng pagiging colorblind. At nakagawa siya ng magandang painting. No? Basta, ang tip ko dyan, wag mo agad isipin na mawawalan ka na agad ng pag-asa. Ang problema kasi sa tao, pag na-experience na nila yung ganyan, parang, yun na nga, nangihina na sila, ayaw na nilang gumawa, and so on. Aray ko, namamanid yung pa ako. Sorry. Basta, keep on practicing. Hindi kita mabibigyan ng guarantee, no? Kasi magkaiba tayo ng, ng experiences, magkaiba tayo ng path, magkaiba tayo ng life story. Pero kung magiging successful ko dyan, iring, ano yun, magandang life story yun para sa'yo. Kasi, bihirang-bihira yung ganyan. Na-overcome nila yung differences nila. Ako kasi hindi ko tinatawag na disability yung ganyan eh. Tinatawag ko siya, parang special ability na rin. Mahirap kasi yung nangahamak ka ng isang tao. Malay mo, one of these days, di ba? Naging successful ka. Hindi natin masabi. Who are we to judge, ika nga? Save muna ako. Sana nasagot ko yung tanong mo, Iring. Lagi ako nakukutya dito sa school dahil sa pagpili ko ng colors. Ganun talaga eh. Sa pagiging artist kasi, hindi lahat sasang-ayon sa'yo. No? Pag artist ka, kailangan express mo yung sarili mo. Hanapin mo lang yung mga tamang audience para sa'yo. Pero minsan, pag nahanap mo na yung mga tamang audience, meron pa rin makakalusot doon na audiences na hindi rin sasang-ayon sa'yo eh. Nagbibigay sila ng oras para bigyan ka ng masamang komento. Okay lang yan. Ganun talaga. Kung nakukutya ka sa school, ang tawag dyan, discourage to encourage. Dinidiscourage ka nila. In return, gamitin mo yun as encouragement. Nasabihin sa inyo na, ang colorblind ka, wala ka ng pag-asa, parang ganun. Well, tingnan na lang natin. Sabihin mo, hanggat nabubuhay pa ako, may pag-asa pa. Ako rin, hindi rin ako, pag nagkukulay ako, ayoko ng standard coloring. Pero, mahanap mo rin yan, yung tamang pagkukolor. Huwag ka mawala ng pag-asa.
Yun. Makoy, Makoy, Makoy D. Torres. Boss, worth it ba maging graphic artist as full-time job at kailangan ba ng company bago magumpisa? Sa experience ko kasi, syempre employed ako muna. Naging employed ako. Worth it ba maging graphic artist? Yung salita kasing worth it, depende yan sa tao eh. Yung iba nakikita nila yung worth nila, depende dun sa sinasahod nila. Yung iba, nakikita nila yung worth nila, depende kung paano sila tratuhin. Yung iba nakikita nila yung worth nila, depende dun sa pakiramdam ng ginagawa nila. Gusto ba nila yung ginagawa nila? Masaya ba sila sa ginagawa nila? Maraming tao na malaki yung sahod pero hindi nila gusto yung ginagawa nila. Ang tendency, nagkakaroon sila ng ano man tawag dun? Parang naglalaban yung puso't isipan nila. Parang nag-i-stay na lang ba ako para mag-work? Nang dahil maganda yung kitaan dito. Mga ganun. Hindi natin masabi, no? Ikaw, nasa sa'yo yun, kaibigan. Makikita mo lang naman ang worth mo pag nandoon ka na eh. Subukan mo lang. Mag-umpisa ka, ika nga. Boss, good evening. Fan here. Anong advice mong starting salary ng graphic artist startup company? Starting? Sa taas kasi na inflation ngayon, sa tingin ko sapat na yung 25K. Pero marami magdi-disagree sa akin dyan. No? Nasabihin, ganito lang naman yung skill set mo. Tapos, ang laki na agad ng hinihingi mo. Sa totoo lang, napakababa ng peso. Yung value ng pera natin, napakababa. Kaya, dapat, taasan din yung sahod. Diba? Para mabuhay. Kung hindi ako nagkaamali, year 2023 or 2024, ang purchasing power natin is 0.87. No? Ibig sabihin, ang 1 peso natin, ang kaya lang niyang bilhin is 0.87. So, kung may 100 pesos ka, ang worth value nun ay 87 pesos. So, kung may 1,000 pesos ka, ang worth value nun is 870. No? Yung 1,000 mo, pag bumili ka sa grocery o sa mga convenience store, sa mga mall, 870 yung worth value niya. Sana naintindihan nyo yun, no? Napakababa ng value ng pera natin ngayon. Yun yung isa sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Now, kung tatanungin mo ako about salary, yun yung sagot ko sa'yo. Yun yung pinakamababa sa tingin ko. Kahit na fresh grad. Sa tingin ko, yun na yung pinakamababang ibigay. Dapat ibigay. Kasi wala nang ngayon eh. What do you call this one? Yung magbibigay ka pa ba ng halagang 15,000 sa isang artist? Ang skill set ay computer skill set. Tapos meron kang design skill set, technical skill set. Napakadaming skill set ng graphic artist sa graphic designer. Tapos bibigyan mo ng sobrang baba, di ba? Sana nasagot ko yung tanong mo, MCN. Hello, Prey. Shout out. Yan si Prey, ko yan. Colleague ko rin yan. Napakalupit niya sa production. Kumokota rin yan. Mark Reyes, nasa Pinas tayo. Kahit sobrang galing mo, ngayon nasasabi at masasabi sa'yo. Nasa iyo na yan kung dadamdamin mo. Pero, for me, tuloy lang kung masaya ka sa paggawa ng art. Oh, yun. Good advice yun. Napakaganda ng sinabi mo, Mark. Kahit saan kahit saan larangan naman eh. Kahit anong field mo. Gumawa ka ng maganda, may masasabi sa'yo. Gumawa ka ng hindi maganda, mas maraming masasabi sa'yo. Pero pag gumawa ka ng mabuti, may masasabi talaga sa'yo yan. Ganun talaga ang buhay. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa.
MCN. Salamat, Master. John Ray Matos. Idol advice po paano magsimula sa content creator ng pag-vlog sa artwork. Napaka-cliche na sasabihin ko sa'yo, no? Pero videohan mo lang yung ginagawa mo. Kasi yun lang din yun eh. Tapos maging comfortable ka sa maging comfortable ka sa camera. Ang ginagawa kong trick diyan. Kasi ako technical trainer ako. Nagturo ako for 5 years. For 5 years nagturo ako. Nabubulol ako. So, iba yung naipag-usap ka sa camera, iba yung naipag-usap ka sa taon may interaction, no? Nabibuild yung momentum, nabibuild yung ideas. Pero pag camera na yung kausap mo, yung camera kasi hindi siya nagre-respond, no? So, napi-feel ko pa rin yan hanggang ngayon, although matagal-tagal na rin akong gumagawa ng videos. Yon. Kailangan mong, para hindi ka mablangko, i-treat mo yung camera as human being. Ngayon, kung hindi mo kaya na, hindi mo kayang maipag-usap sa camera na katulad ng ginagawa ko, videohan mo yung artwork mo, and then mag-voice over ka na lang. No? From start to finish, videohan mo yung artwork mo, nagda-drawing ka, mo, gawa ka muna ng opening spiel mo, ganun lang naman yan eh. Intro mo, welcome guys, ako nga pala si John Ray, ganyan. And then, gagawa tayo ng artwork, ganito, ganyan. Siyempre, mag-sketch muna tayo. Tapos, ganun, coloring. Ganyan yung una kong ginagawa dati. No? Ang ginagawa ko, binibidyoan ko lang yung sarili ko. Tapos, nag-voice over na lang ako. Tapos, eventually, pag, sanay ka na sa camera, kaya mo nang gawin yun ng sabay. Nang hindi ka nag-iisip. Sana nasagot ko yung tanong mo John Ray. Mag-umpisa ka lang. I-on mo yung record mo sa camera mo. Videohan mo. Tapos pag in-edit mo na, salain mo yung mga parte ng video mo na hindi exciting. Tandaan mo, pag ang video mo, hindi ka na-excite sa sarili mong gawa, paano pa yung gusto mong maging audience? Alam mo, hindi ka masaya sa sinasabi mo, most likely, hindi na rin masaya yung tao sa papanoorin nila. Ganun lang naman yun eh. Pag masaya ka doon sa gawa mo, mataas yung chances na panoorin siya. Makoy Torres. Matagal ko na kasi balak maging graphic artist pero dumadami na ang AI. Sensitive yung topic na yan, no? AI na artificial intelligence. Well, kung nadidismaya ka sa sa pagdami ng mga AI artwork at mga tinatawag na AI artist, artificial intelligence artist, kuno. Ganyan din yung naramdaman ng mga tao dati. Imagine, ganito yung history, no? Bago nagkaroon ng graphic artist. Meron tinatawag na scribe. So, nagumpisa muna yung paggawa ng mga manuscript ng araw. Mano-mano. Scribe. So, para makapag-produce sila ng isang libro, may hinahire sila na tao na sobrang galing sa lettering. No? During Roman pa yan, Roman times. Greek times, ganyan. Yun lang ang trabaho nila. Eventually, lumabas na yung Gutenberg. Type, letterpress. Tawag doon letterpress. No? Naimbento na yung letterpress. So, yung mga scribe nung araw, isipin mo yon, mawawalan sila ng trabaho kasi meron ng machine na gagawa ng trabaho nila. Yun nga yung letterpress, yung Gutenberg. So, ganyan yung nararamdaman
din natin. And then eventually, lumabas na yung letterpress, lumabas na yung pre-press. Mas maganda na siya. No? Mas maganda na siya, plate na siya, pre-press. Although mechanical pa rin siya, pero na-obsolete na yung letterpress. O yung typesetter. Then eventually, eto na, lumabas na yung digital. No? Lumabas na yung computer. No? Ganyan din yung naramdaman ng mga tao beforehand. So, minsan kailangan natin tanggapin na we have certain period in this time na we have certain period that we are going to be obsolete. Talagang ganun eh. Masyado nga lang mas mabilis ngayon kasi ang technology sobrang bilis. Dati kasi ang tagal ng transition, no? Bago dumating dun sa panahon ng 90s o 80s na lumabas na yung Macintosh, lumabas na yung IBM, tapos naging accessible na yung Photoshop, naging accessible na yung PageMaker saka yung Corel, no? After nun, here comes 2000, ang dami nang gumagamit nun. Yung mga traditional artists, ganyan din yung nararamdaman. Sinasabi nila na hindi ka tunay na artist kasi sa computer ka lang gumagawa. Same sentiment yun, Makoy. And then, here comes the graphic artist in this era. Lumabas na yung AI. We have also the same sentiment na hindi ka matatawag na graphic artist kasi sa AI ka lang gumagawa. So, what's next after AI? Yung mga AI user, yung artificial intelligence user, ano na yung magiging kapalit nila? Hindi natin alam. We don't hold the future. Di ba? Same yun eh. So, pagdating ng araw na yun, tayo na yung boomer ng panahon na yun. Ano na yung gagamitin nila? Nasabihin ng mga artificial intelligence user, hindi ka tunay na na prompter. prompter ba yung tawag doon? Hindi ko alam, no? Pero gano'n na yun. Lahat ng bagay nagiging obsolete. Pero may nagre-retain ha. Yung traditional art, nagre-retain yan. Hindi yun mamamatay. Oil paint, poster paint, acrylic painting, watercolor, crayon, oil pastel. Mas mabilis lang yung ginagawa natin as digital artist pero hindi siya mawawala. Meron tinatawag yung foil press, letterpress. Meron pa ring mechanical o machinery na gumagamit nun kasi hindi yun kaya ng tao na human hand, no? Kasi pinipress yun eh. So, may ibang companies na nagbibigay pa rin nun. Alam mo yung mga gold foil press, moldy yun, tinatatak dun sa mismong paper. So, hindi yun kaya ng human hand, hindi rin yun kaya ng digital. So, mechanical pa rin siya. Although gumagamit tayo ng pattern sa digital, kasi may alam ako niyan, galing ako sa mga press eh. Pre-press, typesetter, ganyan. Etching, foil press, yan. Yun yung dati kasi akong nanggaling sa production. Sana nasagot ko yung tanong mo, Makoy. Di. Huwag kang mawala ng pag-asa. Basta umpisahan mo lang. Kung mag-evolve man yung industry natin, di hanap tayo ng paraan kung saan tayo magiging masaya. Kung hindi ka talaga magiging masaya sa paggamit ng artificial intelligence, wala tayong magagawa dun eh. Kasama na yan dyan. Existing na yan eh. Kailangan lang natin siyang tanggapin somehow. Sana nasagot ko yung tanong mo, Makoy D. Goods ba yun? Sana na liwanagan ko dun. Hi sir, ask ko lang kung ano pong ginagawa nyo kapag naubusan na kayo ng idea or concept. Gandang topic yan, Renz Bernardo. Ulitin ko yung tanong, maganda yan, pang-highlight natin.
Hi sir, ask ko lang kung ano pong ginagawa nyo kapag naubusan na kayo ng idea or concept. Okay. Mga cliche answer muna tayo. May mga artist na kumukuha ng creative fuel sa kape. Isa na ako dyan. Alam mo yon. Kaya nagkaroon ako ng hyperacidity. Kasi ang lakas kong magkape nung ano, gumagawa ako ng mga marketing campaign. Nakaka 10 cups a day ako. Hindi, nakaka 10 cups of coffee ako per working hours, office hours. Ganun ka tindi. Kasi kailangan kong mag-generate ng ideas. Meron naman, wait lang. Meron naman mga artist na kumukuha ng creative fuel sa pagyoyosi. Pero hindi ko yun pinopromote. Pero maraming ganun. Nag-ano sila, ang tawag dito, nagbe-break muna sila. Ngayon, pag hindi na talaga effective yon, yung pagbe-break, yung coffee break o yung yosi break, maghanap ka ng reference, inspiration. No? Yun yung pinaka the best way nun. Napaka, napaka-effective nun. Referencing, mood board, pag walang-wala ka na talagang may isip. Ano pa ba? Brainstorming. Pag nasa creative team ka, marami kayo, yung mga kasama mo sa creative, hindi mo kalaban yan. Tanungin mo. Okay ba to? Effective ba yung design ko? Nababasa ba? Effective ba yung typography art ko dito? Effective ba yung message ko? Ganyan. Kasi ako ganun ako eh. Pag parang hindi ako sigurado sa ginagawa ko. Yun ang ginagawa ko. Nagtatanong ako. At ang pagtatanong sa kapwa, hindi yan nakakababa ng hindi yan nakakababa ng pagiging designer. Marami kasing designer parang sila. Feeling nila pag ganun yung nangyayari is natatapakan yung ego nila. Mahalaga yung magtanong. Magtanong ka. Humingi ka ng advice. Kaso nga lang, marami rin kasing maraming coops sa work floor. Sabihin sa'yo, okay na yan. Present mo na yan. Okay na to. Sabihin sa'yo ganun. Pero may may bad intention sila. Iba kasi, parang, okay na, pasa mo na yan. Ganun. Mamimili ka nga lang din talaga ng mga kakausapin mo. Gawa tayo ng ripple tayo. Ripple tayo. Gawa tayo ng ripple dito. Ripple. Baka may tips. Sana nasagot ko yung tanong mo. Ano pala? Renz Bernardo. Meron pa pala akong isang sa'yo. Tip. Pag wala ka nang maisip. Alam mo yung art therapy? Na-discuss ko to sa Na-discuss ko to doon sa YouTube video ko. Ginagawa ko to. Kaya madalas marami akong scratch paper. Nagdududel lang ako. Tapos hindi ko iniisip. Hinayaan ko lang siyang maging malaya yung kamay ko. Dudel-dudel lang. At magandang practice yun. Tapos ginagamitan ko ng Crayola minsan, ginagamitan ko ng pentel pen, marker, acrylic marker, ganyan. Tapos yung mga stabilo. No? Nakaka-generate ng yun. Nakaka-generate ng ideas yan. Art therapy mo lang, sarili mo. Ka lang, magdoodle ka lang. Nakakatulong yun.
Tapos, yun. Sana maganda yung ano na yan, discussion na yan, Renz. Per, basta para wag mo kaming kakalimutan pag sikat ka na. Hindi ko na nakalimutan yung pangalan mo, Per. At maraming salamat sa suporta ninyo. Kasi isipin mo naman, ang daming magagaling na creator dyan, nandito kayo. Napakaraming magagaling na creator sa Pilipinas. Creator at artist. At natutuwa ako nandito kayo sa akin live. Anding Miranda. Baka may tips po kayo sa pag-layout or design gamit mobile phone. Sorry. Sa mobile phone, hindi ko pa kasi na-try mag-layout dyan. Pero yung iba, sa Canva, no? Sa tablet, sa Canva sila nagle-layout. Saan to? Stories, pagkagawa ko ng story. Ay, oo. Isa pa nga pala yun. Di ba yung story natin sa Instagram, may mga tools yun eh. May enhance mo yung ano mo doon, creativity mo doon. Pwede mo pag-practice yung stories. Ang tip ko lang sa inyo, pag meron kayong idea, simulan mo lang muna. Hindi mo kasi malalaman yung ano nun eh, yung magiging output nun kung hindi mo sisimulan. Pag nakita mo, ay, effective to. Ay, hindi to effective. Ganun. Yan yung ano dun eh. Experience. Yung experience yung mahalaga. Pag hindi effective, adjust. Pag effective, adjust agad. Pag effective, gawin mo pala. Ipagpatuloy mo. Si Jules. Ako pag wala na akong naisip, relax ko yung mind ko saglit, 10 minutes. Ayan, ganun lang. Break lang, break. Sariling idea nyo po ba binebenta nyo or idea ng client? Pag freelancing. Pag freelancing, naghahanap ka ng client. Kung ano yung problem, alimbawa mo, hinihingi ng client is ganito. Kunwari lang, we need someone that can create infographics. Yun yung kailangan. Yun kagad yung sagutin mo. No? Magkaiba kasi yung pagbebenta ng artwork sa kung ano yung client needs eh. So, kung makakita ka ng client na naghahanap sila ng gumagawa ng infographics, yun lang muna yung i-address mo. Kailangan ng client ng ganito, kailangan ng client ng ganyan. Lalo na pag gagawa ka ng cover letter. Sana nasagot ko yung tanong mo, ano? Tao dito. Ang dami na palang comment. Ang bilis nyo mag-type eh. Nahihirapan ako mag-respond. Sana ako? Skim McCoy, 6 minutes ago na pala yun. May delay yung yung comment section ko ah. Pasensya na kayo. Sa trabaho ko dati as designer ng office, uniforms, may oras na nakaka-burn out ng ideas.
O hindi talaga, ano yun eh. Yun yung mga uncontrollable na situation. Hindi mo talaga makakontrol yun. Minsan talaga sa, sa part ng buhay ng isang tao. Hindi lang naman sa pagiging artist eh. Kahit naman sa kahit anong larangan. Talagang may burnout talaga. Sana maganda to. Ano to? Ano pa ma-recommend daw? Ano mare-recommend mo para pagdating sa papasokang freelancing platform? Like freelance.com at work. Ano ba? Kasi ako, pag may nakakita ko, ini-emailan ko na lang agad. Rekta. Yung nakaraan na ano ko sa LinkedIn. Doon kasi walang ano doon eh. Ano ang tawag doon yung sa work? Yung connect ba yun? Connect? Nakalimutan ko na. Parang may times ka lang na ano, makapag-send ng proposal. Sa freelancer, ganun din eh. Parang ano naman yun? Bid. So, limited lang. Doon kasi pag nakakita kang ano, hindi mo na kailangan ng ano, unlimited yung bid mo. Email lang. Pabilisan na lang talaga. Meron din ngayon lumalabas yung Google eh. Google Freelance. Nagpapasa rin ako minsan doon eh. Pag wala talagang client. Pag kailangan. Nagno-notify na sa akin. Ganda rin yun. Donald Labora, shout out. Shout out sa'yo, Donald. Photoshop po ba yung... Yes po, Photoshop. May magagaling... Ang dami ng comment. May magagaling pero din nagsishare ng kaalaman. Naniniwala ka ba sa 10K hour rule? 10K hour para gumaling from zero to pro. Hindi ko pa naririnig yan eh. 10K hour. 10,000 hour 'yon. Ibig sabihin non-stop basta gagawa ka lang ng ano. Kung halimbawa kung gusto mong gumaling sa painting, 10 hours mo siyang ipoproduce, gagawin mo siya ganun. Maaari. Dedication. Ako kasi hindi ko nire-recommend na ano eh. Yung mag-aaraw-araw ka. Nakaka-burnout kasi yun. Hindi ko nire-recommend yun. Hindi nga ako araw-araw mag-drawing. Kasi parang pinipilit mong gumaling. Tama ba? Pero yung iba, dedication nila ganun. Wala namang masama. Basta effective sa'yo. Pag hindi effective sa'yo, bakit mo ipagpapatuloy? Marami kasing ganun eh. Kahit hindi na effective para sa kanila, parang tinutuloy pa rin nila. Hirap yun ah. Hello, 14 million viewers. Doodle-doodle na lang tayo dito. Gagawa na lang tayo ng illusion. Kunwari may mga ripple dito. Ripple. Ripple effect.
Ayan. Marami nagugulat sa akin sa ganito eh. Ginaganon-ganon ko lang. Parang inaagod-agod ko lang tapos lumilitaw na yung forma. Nagugulat sila, paano mo nagagawa yung ganyan? Basta hinahagod-agod mo lang tapos lumilitaw na yung ano, lumilitaw na yung illusion. Hindi ko rin alam eh. Siguro nang dahil sobrang tagal ko na rin tong ginagawa. Parang ginaganyan-ganyan ko lang. Yan na, nagiging alon na yan. Enjoy painting. Thank you, Joshua. Ang tagal ko ng ano yan, si Joshua. Ang tagal ko ng follower to eh. Kilala ko na to. Kasi wala pa akong 1,000 follower. Wala pa nga yata akong 500 followers. Follower ko na si Joshua eh. Liker ko to eh. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Ako, Lods, nung kakasimula ko pa lang noon, rekta talaga ako sa online contest. Kasi alam mo yung excited ka na dahil meron ka ng natututunan sa kaka-practice mo. Oo, nagano rin ako sa ganyan eh. Sa contest. Ang tawag kasi dyan yung mga crowdsourcing. May isang client na magpo-post ng contest and then mamimili siya ng, let's say, logo brochure. Ano rin tayo dyan. Nakaka-bingwit din tayo dyan. Nakakatuwa rin dyan eh. Parang ang dami mong kalaban, iba't ibang lahi, tapos makukuha ka. Sarap sa feeling din. Nasa freelancing.com ako ngayon, par. Pero ang laki na ng tax. Pero mas madaming client na foreigner na di ng babara. Di gaya ng mga kapwa natin Pilipino. Ang hirap kasing magbigay ng statement na ganyan, eh, no? Nang babarat ba? Nang babarat? O nang babara? Wala eh. Paano ba? Sabihin natin parang naging culture na rin kasi yan eh. Kulturang Pinoy, no? Kaya ganyan. So, kailangan mo na talagang mag-venture out sa iba para makita mo lang talaga yung tamang client para sa'yo. Ganun talaga eh. Ano, ano, ano po bang project mo, Lods? Looks interest. Ay, ano pala yan. Pwede araw-araw ka pero dapat small goals lang. Yung madali lang gawin at least 15 minutes or practice. Oh, depende naman yan. Basta gagawa ka ng sarili mong routine. Kung ano yung nagwo-work para sa'yo. Chris Guardiano, SKL, medyo hirap akong makahanap ng gig. Mahirap talaga. Kasi isipin mo, ang dami ng graphic artist at graphic designer. No? Accessible na kasi para sa lahat eh. Hindi mo lang naman kalaban dyan yung mga professional eh. Kahit naman yung mga nag-uumpisa dyan, kalaban mo na din. Kalaban in a sense na nag-aagawan sa sa client. Kahit naman sa employment, ganyan eh. Kahit na maghanap ka ng employer ngayon, napakahirap. Iyon, Chris. Mark Reyes, nakaka-art block daw po talaga pag masyadong matagal yung goal mo. Yan ang sabi niya. Oh, kailangan yung muna, yung in reality ka lang muna. Mahirap din naman kasi magpo-produce ka ng art eh, o kaya naman napakalayo na kagad sa reality yung gagawin mo. Mahaba na tayo. Yan. Kuha tayo ng mga illusion dito.
Tingnan natin. Effective ba? Pwede, pwede. Nanonood ka rin pala kay Mark Brunet, ano? Mark Reyes. Marami akong nakuhang ano dun, technique din sa kanya. Marami rin ako nakukuha sa kanyang mga ang tawag dito, process. Ina-apply ko sa sarili ko pero ina-apply ko pa rin yung kung ano yung gusto kong gawin. Kumukuha lang ako ng idea. Ito yung ano eh, madalas kong gawin. Doodling. Wala lang, nare-relax yung utak ko sa ganito eh. Di, di, di. Madalas nasa contest freelancing ako, logo t-shirt to. Oo, Kap. Ang galing niya magturo. Ang galing yun si ano. Kasi si Mark Brunet ay ano, art director ba or senior illustrator? Kalimutan ko na eh. Sa ano siya, Blizzard Entertainment. Kuha tayo ng blue. Kuha tayo ng ripple dito. Oops.
Okay. Medyo namamadali ako ah. Kasi medyo tumatagal-tagal na tayo. Kuha tayo ng lighter. Kuha tayo ng medium brush. Tapos mag-stream hard. Stream hard? Mag-hard light ako dito. Para maging intense. Mahilig ako sa high contrast eh. Mahilig ako mag-high contrast sa mga arts ko. Sa mga artwork ko. Save nga muna. Save! Ayaw mo sumali Kap, may pa-contest ba akong PH? Wala kasi akong time eh. May contest nga si Huyun din eh. Ano din, karakter. Gusto ko nga rin sana sumali. Hanggang March 30 pa yun. Anong araw na ba ngayon? 21. Meron pa ako isang linggo. Yung sa Wacom naman ay ano, di ba? Layo yata nun. Sa Quezon City ba yun, yung Wacom? Ano yun eh? Anong tawag dito? On-site? On-site yun eh. Wait lang ah. And we're back. Oops. Mami tayo ng pastel medium.
Gawa na tayo ng ripple. Nakalive ako, Jay. Sige, okay lang. Pasok na. Mami tayo ng soft brush. Soft pastel. Gawa tayo ng mga bula-bula. Gawa tayo ng bula-bula dito. Bilog-bilugan lang natin. Sa dagat kasi may konting bula. Tapos, ganyan. Mas bilog-bilog lang. Bilog-bilugan. Bilog-bilugan lang natin. Kulang sa contrast pala to. Taasan natin mamaya. Balik tayo sa ating multiply. Gumamit tayo ng medium brush. Ayan na. Karoon na siya ng tinatawag nating forma. Ito yung isa sa mga kinatutuwa ko. Pag lumalabas na yung value. Ayos. Ayos. Ayos to. Yo. Just my imagination. Tarot, tarot, damn.
Gumamit tayo ng soft delete ulit. Overlay. Tapos, gumamit tayo ng orange light. Dito. Yan. Yan ang sinasabi ko. Yung tumatamis na. Kailangan natin palang kunin ang direction ng sun. Gumawa na tayo ng sunlight. Sunlight! Sunset! So, kumuha lang tayo ng ellipse tool. Elliptical road. Dito. Tapos, gumamit tayo ng watercolor brush. Watercolor brush na paborito ko. And then, gumamit tayo ng super light. Super light value. Para... Uy, may narinig ako. What's that? Nag-send ng star? Nag-send ka ng star, EJ. Nandito, magkatabi lang naman tayo. Shower out sa pamangking ko. Nag-send ng star. Ang kulit mo. Nawala tuloy yung ellipse tool ko. Ayun na. Shout out. Yun. Nicely done. Shout out. Ice cream yummy ka nga dito, Jay, sa live ko. Pag gusto mong masira ang buhay mo. Shout out to you, Joseph Reyes. Salamat sa pag-send ng star. Overlay tayo. Para maging interesting ang ating sunlight. Lagyan natin ng texture. Dito, yan. Magenta. Mahilig tayo sa magenta eh. Ayan, meron akong tagabasa ng ano. Ako yung may tagabasa ng... Sino ba? Sino ba nagtatanong? Nabasa mo? Sir Torres, ano specs ng ano mo? Unit mo? Ano lang to? Ang tawag dito? Ang kulit mo kasi, EJ. Ice cream yummy ka na ice cream yummy dyan eh. Anong tawag dito? Nawala tuloy ako eh. Ano lang to? Jules Dell Inspiron 7th Gen Core i5 7th Gen GTX 1050 32 gigs of RAM. Ano pa ba yun? 512 na ano, SSD. Yun. Yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo ano. Jules. Lagyan natin ng texture to. Sarap magawa ng texture eh.
Yan. Mga gusto kong kulayan. Interesting. Tapos balik ulit tayo sa Orange. Oops, sobrang lakas. Orange. Angas. Yaw. Angas. Let's go. Ayos. Tapos, gamit tayo ng glow. Gagamit tayo ng glow. You make me shine. Gawa tayo ng glow. Yeah, okay na yan. Watercolor ulit para maganda. Overlay. And then, gamit tayo ng color dodge. Orange ulit. Orange. Yan. Sarap talaga mag-painting. Anything can go. Wala makakapigil sa akin. Tapos, tayo ay gumamit pa tayo ng orange. And then, soft brush. Soft pastel. Sorry. Soft pastel. Soft pastel. Gumamit tayo ng mataas na orange. Ito kaya. Ito gamitin natin. Yun. Tapos, dahil nasa gitna ito, dito natin ilalagay ang ating reflection. Yan. Yan. Cancel. Taasan natin ng kaunti ang kanyang value. Dito, para magkaroon ng contrast. Mamit tayo ng violet. Violet na shadow. Saturated para maganda. Yun, putik. Gumamit tayo ng watercolor ulit. Yan. Taasan natin. Tapos gumamit na lang tayo ng soft round.
Soft round. Taasan pa natin. Gusto ko ng high contrast value. Mas mataas, mas maganda. Para ito ay meron depth. Johnny Depp. Corny. Gamit na tayo ng color dodge sa ating pyesa. Nakabot na tayo ng Batang Quiapo, mga kaibigan. Nicely done. Tamis. Parang cotton candy. High contrast. Oop, batag yung pentol yun. Napindot natin ang maling shortcut. Dapat ito ay, what do you call this one? Dapat ito ay brush tool. Tagal ko bago na, ano nun. Minsan ang hirap din mag-multitask. Nicely done. Cutie! Tapos gumawa tayo ng composite. Try nga natin tong gamitan ng Chalky. Chalky. Let's try this one. Let's try this one. Oops. Chalky. Nasaan na si Chalky? Where are you now? Nasaan na yung Chok ko? Chok.
Nicely done. Kano na tayo na isang simpleng composition. Nakatapos na naman tayo. Ayos. Kailangan mo yun. Ganun-ganun lang. Hindi ko akalain na maging okay ang kakalabasan na ito. Ayos. Good job. Okay na to. Pwede ko nang pirmahan to. Tayo ay magbabrush tool ulit. Soft pastel. Gumamit tayo ng extreme highlight. Excuse me. Extreme highlight tayo. Angas. Nicely done. Good job. Sige, isa pa. Ayusin lang natin yung forma na ito. Parang naging straight line eh.
May nag-send ng star. Sino yun? Narinig ko. Wow! Joshua, thank you for sending 100. Laki niyan na. Yan ang pinakamalaki ko natanggap ah. Maraming salamat sa iyo. Thank you. Tamis. Dagdagan ko pa kaya ito. Nakakatuwa eh. Soft round brush. Ang goods na to. Mukhang okay na to. Nakabuo na tayo ng ating ripple. Waves. Tingnan ko nga sa isa kong monitor. Ano ba nakikita ko pagkakamali dito? Pwede ko pang i-improve. Dito nga tayo sa Blender. Blender. Try nga natin to. Let me see, let me see.
Oh, yes. Tamis. Malive ka pa ba? Nakalive pa ako. Bakit? Nakal Sige lang. Tapos na ako dito. Ayos. Bili yung picture, yung may laman. Sabi ko yung ano na lang eh. Malagay lang sa munggo yun. Di huwag na natin ikalit yan. Pakinggan na lang natin. Ayos na. Meron pa tayong 9 million viewers. Pwede pa ako mag-entertain ng mga tanong. Konting-konti na lang. Kung may magtatanong pa. Wala na ata. Uy, nag-not responding. Ang aking Facebook. Let's go. Let's end this. Pirmahan ko na. Saan ang ating pasteli? Pasteli. Atin ang pirmahan. Angas. Save. Naglalag pala ako. Bakit ganun? Okay. Maraming salamat sa lahat ng mga tumambay sa aking live. Sa mga star sender ko, si Joseph Reyes, saka si Joshua Sanyel. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Again, this is Torres. Thank you for watching and I will see you in the next live. God bless. Peace. Bye.
Okay.